Let's turn our Bibles to Mark chapter 9, verse 36 and 37. And he took a child and set him in the midst of them. And when he had taken him in his arms, he said unto them, Moreover, whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me, and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me. So ito pong Mark, we are still going through the book of Mark, and tinutugma ko lang po sa mga nangyayari sa panahon ngayon. We all know what is happening, and it is now being having a problem with the little ones. So I want to give a message about Christ's defense of his little ones. Christ defends the little ones in many, many ways. And he gives us warning to those who will harm these little ones. And ano ba ang magagawa natin tungkol sa bagay na yan? Nakikita po natin, kung hindi po nyo napasubaybayan, there is an ongoing investigation led by the Senate Committee on Women, Children, and Family Relations about the school shooting in Tacloban City last June 22, where two minor suspects killed 3 students and injured 20 others. Naalala ko yung tanong ni Brother Louie na tayo ba ay hindi mag-aarmas or ang nag-aarmas ba ay walang pananampalataya. Naalala ko yung mga na-massacre noong October 7 sa Israel. Puro mga walang armas yun. At puro mga Hamas lovers yun. Mga Israelites, mga citizens of Israel na naniniwala na mali ang ginagawa ng Israel laban sa Hamas. Kaya sila ay nagtipon ng isang party para ipagtanggol ang Hamas. Anong ginawa ng Hamas? Pinasok sila, minasaker sila, kinidnap sila. 200. At magigisa na yun na 1,000, 2,000, 3,000 kung hindi dumating yung mga may armas. So, ganun din ang nangyayari dito sa Pilipinas. Merong isang preacher, ang tawag si Almeda, na meron siyang sobrang pananampalataya. Kaya nilusob niya yung kampo ng Abu Sayyaf. Nag-fasting siya ng 40 days. At nung lumabas siya sa kampo, walang armas, winitnessan niya yung Abu Sayyaf. Nung lumabas siya ron, tabingin na yung mukha niya, na-stroke. At doon na, hindi na siya nakapag-preach. Pagkatapos nun, yung Jesus Miracle Crusade, si Almeda. So, I think that is tempting the Lord. No? Hindi yan, hindi yan sa sinasabi natin na wala bang pananampalataya, dapat sugudin natin yung mga iglesia na yan. Puntahan natin sa kanilang kapilya. O yung mga MNLF, puntahan natin, soul win natin. That is, pwede mong gawin yun, bakit hindi? Pero, that is not lack of faith kung hindi mo gagawin yun. So ito, nangyari, nakikita natin, tayo na mga walang ginagawa tungkol sa ating mga pamilya, tayo na mga nananahimik at pinapabayaan natin yung ating mga anak na humawak ng cellphone, makipag-usap sa labas ng bahay natin, nagamit ang social media at mga laro. Naglalaro lang yung bata. Ano nangyayari? Tayo nananahimik. Ginagawa natin, trabaho natin.
Uuwi tayo. Yung pala, naging member na ng 764. At paano nangyari yon? Yung 764 is a classified by intelligence agency as the equivalent of an international online nihilistic violent extremist group. So meron pa lang nangyayari ngayon, hindi natin alam kasi kala natin naglalaro lang yung mga bata, mga baby natin, mga minors. Simpleng laro lang, yung pala nagiging member na ng network. Dahil pinabayaan lang natin. We are not proactive. And there is an infiltration by popular games like Roblox, Minecraft, and Gorebax or Gorebox. So yan, tatlong yan, lalaro yan. Yung apo ko naglalaro ng Roblox. Sabi ko sa tatay niya, huwag mo nang paglaruin. Okay? Huwag mo nang paglaruin. Doon pa sa Saudi. Nung umuwi dito, katabi ko, naglaro. Ayan, alam ni Kate. No? Hindi mapigil. So, hindi natin alam kung, hindi ko alam kung, hindi alam ng tatay niya kung nare-recruit na yan. Siguro masyado pang maliit, 10 years old, para recruitin. Because there is a, tinatawag nila na yung computation. Yung mga naglalaro niyan, namomonitor noong mga hackers, ng mga recruiters, ng mga enablers, noong tinatawag na mga operators. Meron silang mga computation dyan. Ilang taon na ba itong batang ito? At ito ba'y gaano katagal doon sa gaming site? Gaano ba katagal niyang ginagamit ang internet? Unsupervised. So, based on those parameters, nalalaman nila kung sino yung tatargetin nila. The little ones na vulnerable. Walang supervision ng parents. And then, yun ang kanilang kakaibiganin. At magpapakilala na mas magaling kaysa kanila, sa kanyang parents. Yun ang kanilang tuturuan at bibigyan ng purpose in life. Later on, bibigyan na nila ng mga sexual images. Bibigyan na nila ng mga task, kagaya ng mga fraternity. Kami nung nasa fraternity, merong tinatawag na, kumbaga yung ikaw ay slave nung senior sa'yo. Papagawain ka, bilhin mo ko sigarilyo. Bigyan mo ako ng kunin mo yung pitaka nung kaklase mo. Yung mga ganon, nung high school ako. Paputok ka ng pillbox. Kaya sa magsaysay nun, lagi may sumasabog na pillbox. Utos yun sa fraternity. Ngayon, ang ginagawa, hindi na nagmi-meet. International na yan . Doon na lang sa game. Sa gaming platform na lang, nagkakaroon ng meeting. Katapos, doon sa gaming platform, tuturuan ka o lumipat ka doon sa isang communication platform like Telegram, imbis na Facebook. No? So doon na magbibigay ng mga assignment like real-world crimes. Gusto mo bang makapunta sa upper level? Pumatay ka ng 3 kaklase mo. Yun na. So akala natin, random lang yan, na naisip lang nila, na baliw lang sila, yung pala, member sila ng international organization. Yun pala yun. Kaya, mag-ingat din tayo sa paggamit ng internet ng mga minors. I-monitor natin. Siyempre, nung bata tayo,
No? Kami, nung bata kami ni Brother James, ni Brother June, ang laro namin ay siyato, pitik bulag, patintero, ano ba yan, tumbang preso. Pagkatas, pag maliwanag ang buwan, taguan at tabulan. Hanggang doon lang kami. So, pagdating ng alas 7, hindi na pwedeng maglaro sa labas. Kasi andyan na yung mga aswang. Kaya, medyo yung family noon very, very much intact. No? Alam nangyayari. Pero ngayon, kanya-kanyang buhay yung bata. Kaya, mag-ingat tayo sapagkat ang warning ng Panginoon sa atin sa John 10:10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Mabuti na lang may Panginoon na sinabi niya, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Lagi may alternative, may choice. Pero left to ourselves, we will choose the thief that comes to steal, to kill, and to destroy. Mas exciting yun eh. Diba? Mas exciting yun kaysa sa abundant life, kaysa sa church, prayer, Bible reading. Boring yan eh. Sa mga unsaved, sa mga bata, sabihin mo sa bata, no? Mag-pray ka nga anak. Memorize mo nga yung 10 Commandments. Bigyan mo nga ako ng mga memory verse. Mas gusto niya yung maglaro ng Roblox na may patayan, na may saksakan, na mayroong barilan. Exciting yan eh. No? At yung napakinggan ko, yung pinapakinggan ng apo ko, ang bilis-bilis magsalita, naiintindihan niya. No, nagtasigawan yung dalawa. Ay, but you, sabi ko, nag-enjoy siya ron kahit na isang oras. And that's common to all. No? I don't know, yung meron ng matatanda na rito, pero ganun pa rin, nag-enjoy kayo sa ganun. Shame on you. So mag-enjoy tayo sa soul winning. Diba? Praying, Bible reading, listening to preaching. Yan dapat enjoyment na ipuwersa natin kasi yung flesh natin, kahit save ka na, nire-resist pa rin yan. There is always a struggle between the flesh and the spirit. The flesh lusted against the spirit, and the spirit lusted against the flesh. Away yan. Parang pusang nag-aaway. Oh, yun. Nasa loob natin yan. Kaya, i-impose mo sa sarili mo. Pepuwersay mo yung sarili mo hanggang gustong-gusto mo na. Hanggang ang spirit ang manalo. Yan talaga. Vigilantly. Gagawin mo yan personal sa sarili mo. Individually. Kung gusto mo matulungan ka, kumuha ka ng ka-partner. Prayer partner. Bible reading partner. Yes. Meron kang partner. Sabi mo, Brad, partner tayo ha. Tawagan mo ako in the middle of the day or before sleeping. Pag alas 6, tawagan. O, kamusta na? Nabasa mo ba yung Bible verse na assignment nating dalawa? Ba maganda yun? Yeah. Meron kang accountability partner na kumukulit sa'yo. Binigyan mo siya ng karapatan, nakulitin ka. Nakabasa ka na ba? Nag-pray ka na ba? Kayong dalawa lang yun. Huwag mo i-chismis. Alam mo yung accountability partner ko, si Brad. Hindi nagpe-pray yan eh. Huwag mo i-chismis. Kayong dalawa lang nakakaalam kung ano yung kahinaan ng bawat isa. Ganun yun. So, ito yung text natin.
And he took a child. So I'd like to call a child to come. And he took a child and set him in the midst of them. And anong ginawa ng Panginoon? He take him into his arms. Amen. Ginano ng Panginoon? Illustration ko lang yon. Paano ginawa ng Panginoon? Niyakap siya. Tapos habang yakap siya, sabi niya, whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me. So paano mo nalalaman na tinatanggap ng isang tao ang Panginoon? Kung tinatanggap niya raw yung little ones. Isa yun sa mga indikasyon na siya ay tumatanggap sa Panginoon. Hindi yung pagtanggap sa Panginoon ang ibig sabihin ng hindi yung pagtanggap sa bata, ibig sabihin, Lord, tinatanggap kita, ayakap ka ng bata. Hindi ganon. Kundi, kapag ikaw, ang Panginoon nasa iyo na, iba ang attitude mo sa mga bata. At mamaya, malalaman natin, little children who believe in me, such children in my name. Those people who receive little ones in his name, receiveth him. And if you receive him, you do not receive just him, but the one who sent the Lord Jesus Christ, which is God the Father. So matindi. Matindi ang mensahe ng Panginoon. He is the defender of the little ones. He is the defender of the weak. Sino ba yung little ones? Pagka sinabing little ones, yan daw ay, kung ta-translate mo sa Greek, yung sinabi mismo, lumabas mismo sa bibig ng Panginoon, ay yung salitang paidion. Ibig sabihin, galing yan yan yung ginagamit, galing sa pedo. No? Kaya tayo merong salitang pedobaptism. Ibig sabihin, baptism of the little ones. Baptism of infants, pedobaptism. Diyan, inusig ang mga baptist. Kasi hindi tayo naniniwala sa pedobaptism. Na pagbagong panganak, kailan ang binyag niyan, pare? Ako ninong, ha? Di ba? Yan ang uso sa Pilipino. Tuwing may bagong panganak, ini-schedule yung pedobaptism. So, ang Panginoon, sabi niya, paidion, a little child, receive this little child, and hindi naman sinabi, ano ba ibig sabihin ng little child? Pero, by indication, it could be somebody 5 years old or under 10 years old. Ilan taon na ba yan si Baba? 7. Yun, little child. Under pa siya nung little child. No? So, yung pumatay, ano na yon? Kasi 15 years old na yun eh. Tawag natin doon, legally, minor. Pero hindi na yun little child. Hindi na yun innocent. Marunong na sa batas at marunong na kumalabit ng gatilyo. Pero yung little child na in-embrace ng Panginoon, ang sabi niya, protect. No? Accept, receive. Ibig sabihin, pagtanggol, ingatan, dahil pag anong ginagawa niyo dyan sa batang yan, sa maliit na yan, ginagawa niyo sa akin. Pag tinatanggap niyo yan, dahil sa nalaman niyo yung teaching ko tungkol sa mga bata, tinatanggap niyo ako. So, ingatan natin ang mga bata. Ingatan natin ang little ones. Because Christ has much, His eyes, His care
is on them. Sabi pa nga sa Mark 10:14, suffer the little children to come unto me. Pabayaan nyo, payagan nyo na ang mga maliliit na batang yan ay lumapit sa akin. Huwag nyong hadlangan. Ibig sabihin, ilapit nyo yung mga batang yan sa Panginoon. Assignment yan ng mga magulang. Huwag nyong pabayaan na laro lang ng laro. Turuan nyo na lumapit sa Panginoon. Yung mga magulang minsan Pastor, itong anak ko, honor yan. Mataas yan, ang galing niya sa math. Ang lagi ko sagot, bigyan mo nga ako ng isang verse. Ay, hindi pa siya marunong nun Magaling lang siya sa math, sa music. Magaling sumayaw yan. Minsan mga Baptist pa present sa akin. Ang galing sumayaw ng anak ko, Pastor. Ang galing kumanta niyan. Kanta ka nga. Mga worldly song. No? Hindi yan na hinahanap ng pastor. Hinahanap ng pastor, pag-recitin mo ng verse. Mas maraming verse, mas nakakatuwa sa church. At dapat yun ang kinatutuwa ng mga magulang sa kanilang little ones. Nilapit siya sa Panginoon. No? Kaya pag lumaki, walang pag-ibig sa Diyos Magaling sa academics. Pero, walang voluntary na kumbaga magkukusa na magbasa ng Bible. Yan ba, bigla na lang nagbubuklat ng Bible na hindi nyo inuutusan? Hindi pa. Kita mo? Magandang pangitain yun. No? Si Seyna, si Baba, ay makikita mo, hindi mo inuutusan, wala siyang magawa, binitawan niya yung cellphone, nagbukas ng Bible, tapos binabasa kahit utal-utal. Blessing yun! Ibig sabihin, yung magulang, nilapit na siya sa Panginoon, tinraining siya, at meron na siyang kusa, kahit di pa siya saved. No? Biro niya, as a Catholic, nilapit ako ng magulang ko sa Biblia. Binigyan akong Biblia. Hanggang ngayon, nandiyan pa sa bahay sa Las Piñas. Tagalog Bible. No? At nakursunadahan kong basahin ng basahin yun. Maliit lang akong bata. Binigay lang. Nakursunadahan kong basahin. Lalo na yung Apokalipsis. Kasi doon may mga pakakak. May mga kung ano-anong mga fantastic, no? Parang kwentong Para ako nanonood ng sinihan. Kasi habang binabasa ko, parang na-imagine ko ano nangyayari. So, tingnan nyo, subukan nyo. No? Lagi mong, ayan Bible, tulak mo sa Panginoon. So that, yun ang sabi kasi ng Panginoon payagan nyo na lumapit sa akin ang mga maliliit na bata. Huwag nyong hadlangan. For of such is the kingdom of God. So, another verse, Matthew 18:10, take heed that ye despise not one of these little ones. Huwag nyo silang loko-lokohin. Diba? Pagka nakakita tayo ng bata, alam natin, papaniwalaan yan No? Ay, ayan, lalabas na yung manok, lalabas sa tiyan mo. Yan. Lagot ka. Yan, kakagating ka na yan. Ayan si pastor, magagalit sa'yo si pastor. O magagalit sa'yo si God. Lahat ng panloloko kasi alam natin, takot. Tuntua tayo pag natatakot yung bata sa mga kalokohan natin. No? But sabi ng Panginoon, despise not. Huwag niyo silang itrato na parang uto-uto. Do not despise. Bakit? I say unto you, that in heaven, their angels
do always behold the face of my Father which is in heaven. So merong correlation yung kanilang guardian angel sa harapan ng mukha ng Panginoong Diyos Ama. Kumbaga, parang ang isipin natin siguro na konsepto, lahat ng ginagawa mo sa batang yan, nare-report sa Ama mismo. Ganong katindi ang kuidaw ng bawat matatanda na. Pagbibiruin mo yan, paglolokohin mo yan, pagpapabayaan mo yan, pag nililigaw mo yan, kung ano-anong sinasabi mo dyan, nare-report yung ginagawa mo dyan sa batang yan sa Ama because of the angel reporter. At sabi, in heaven, their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. So, ingat tayo. Ang gagawin natin ngayon sa mga bata, kung yan ay pinagtatanggol ng ating Panginoon. Okay? Pagtanggol din natin sila. Ingatan natin sila. Huwag natin pabayaan sila. Huwag natin silang loko-lokohin. Huwag natin sila ipahamak. Huwag natin silang bayaan na walang pagkilala kay Kristo. Pag nakakita ka ng bata, hindi lang yung anak mo, yung apo mo, wag yun. Lahat ng bata. Kaya nga, at the end of this message, ang iniisip ko, dapat magkaroon tayo talaga ng more intensive children's ministry. Not only in this church, but outside. Children's ministry. Christ warns those who will scandalize the little ones that they will meet Christ in the end. Anong sabi sa Mark 9:42? Whosoever shall offend one of these little ones that believe in me. At papakita ko sa inyo yung isang illustration. Okay, labas mo nga. Yan. It is better that a millstone were hanged about his neck and he were cast into the sea. Ano ibig sabihin ng Panginoon yan? Mas maganda pa, mas mabuti pa, na ang isang malaking bato, isabit mo sa leeg mo at itapon mo sa dagat. Ikaw, voluntarily gawin mo na lang yun. Mas mabuti pa yan kesa sa you will scandalize or offend the little ones that believe in Him. Merong special care ang Panginoon sa mga little ones. So that, kesa sa sila i-offend mo, bago mo magawa yon, kung hindi mo mapigil, alam nyo, merong asosasyon sa Amerika, buti lang wala dito, pero baka merong branch dito yan, hindi lang natin alam, ng movement for the legalization of pedophilia. Isipin mo yon na iyon ay nagiging isang organisasyon at merong mga nag-a-admit at merong psychological study silang back-up na normal yan, na merong mga pinapanganak na pedophile na ang predisposition nila magmahal ng mga baby o makipagrelasyon sa mga baby. Alam mo yung NAMBLA, NAMBLA, National Association of Man, Boy, ano yan? National American something. Man, Boy, Love Association. So yung man at saka boy, pedophiles. They organize themselves. And they are rich people. So, yan ang mahirap minsan no? Nagkakaroon ng social status because of money. And so, itong mga to, dapat,
Pag may kilala kang ganyan, pedophile, na, i-print out mo to. Tapos, iregalo mo sa kanya. Ito sabi ng Panginoon, it is better for you that you should hang, that you have a millstone hang about your neck and cast into the sea, than offend one of these little ones. It is an act of grace, and it is a favor to yourself na magpatapon ka na lang sa dagat kesa sa gamitin mo yung little ones for your pleasure. Bakit? Sapagkat pagdating ng Judgment Day, may kalalagyan na malalim na impyerno yung mga tao na yan. Para gawain yan ng isang mama, no? Or isang malaki na babae o lalaki man. Ha? At hindi niya kaawaan yung bata na walang defense, walang unawa. Lolokohin niya para gawain ang gusto niya. No? Ang dami ngayon, nung panahon ni Trump, ang daming nasarang club, ang daming nahuling mga victimizers of children. Dinudukot nila Dinudukot nila, tapos ginagawa nilang sex slave. Babies. No? So, mga nahuli, praise God. And so, there is, alam nyo, naniwala tayo, itong church natin, naniwala tayo na may turo sa Bible ng degrees of punishment in hell. Hindi pare-pareho ang punishment sa impyerno. Merong mga mas malalim sa impyerno. Merong mas mababaw. Impyerno pa rin yun. Lake of fire pa rin yun. Forever and ever pa rin yun. Walang sintensya na 5 taon ka lang dyan, laya ka na. 5 taon, 2 taon lang, langit ka na. Pagdusahan mo lang yung mga ginawa mong kasalanan. Eh di by works yun. Diba? Walang ganun. Pag napunta ka doon, dandong ka na forever and ever and ever. Pero iba-iba pa rin ang degree. Merong pinakamasakit, pinakamahirap, malalim. At merong mas masakit lang. Pero ganun pa rin. Maisip mo pa lang na wala ka ng alis-alis doon, masakit na yun eh. Wala nang ahon, masakit na yun eh. Lalo na yung meron talagang sobrang pain, torment. So, kapag maisip mo yan na yung mga pedophiles, yung mga those who offend little ones, mas maganda pa nga na para hindi mo makommit, para hindi ka maging pedophile, para hindi ka mapunta doon sa kasalanan na sobrang worst, yan na lang ang gawin mo. Yun ang sabi, yun ang advice ng ating Panginoon. No? Kaya tinuloy niya sa Mark 9:43 to 44. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. See? Forever kang kinakagat ng sarili mong uod at sarili mong apoy. Yung apoy, personally, sinusunog ka pero hindi ka nasusunog. Merong mga reliyon na naniwala sa annihilationism. No? Na yung kaluluwa mo raw, pag marami kang kasalanan, mas matagal masunog. Pero nasusunog, nauubos, hanggang wala ka na. Hindi po yun ang hell. Ang hell, forever and ever ka susunugin, pero hindi nauubos yung katawan mong masunog. Ibang klase yung katawan na yun. No? Eternal body na
pinapatay, pero hindi nauubos. Hindi ka natutulog. Yan ang hellfire na binibigay, nilalaan ng Panginoon doon sa mga may pakana ng 764. Doon sa mga nag-o-offend sa little ones. They will face Christ on Judgment Day. Now, tayo na kay Kristo na, ought to stand with Christ in defending the little ones. Kasi tayo ang kamay, paa, mata, bibig ng Panginoon dito sa lupa. Wala siya dito sa lupa ngayon eh. All we have from the Lord is the Word of God. Yung presensya niya nandito ngayon through the Holy Spirit. Pero yung kanyang physical presence, nasa langit. Merong katawan ng ating Panginoon. So, we will see Him by and by. We will see Him as He is. And until that time happens, tayo ang kanyang kamay, tayo ang kanyang paa, tayo ang kanyang bibig. We represent Christ. Therefore, we preach Christ. Kaya, para dun sa mga tao na nandito, you are a visitor or maybe you haven't settled yet, ano ba ang talagang dapat na iniisip mo tungkol dito, no? You must be a part of Christ. How do you become a part of Christ? Sabi ng Matthew 18. Let's go there. Matthew 18. Assist po natin yung mga bisita para pumunta sa Matthew 18, verse 3. At sabi po ng Panginoong Hesus, He said, "Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven." So, papaano raw na ikaw ay makakasigurado na kabahagi ka na ni Kristo? You must have an experience of conversion. At papaano nangyayari ang conversion na yan? You have it as a little child. Kumbaga, kung ano man age mo ngayon, beyond 5 years old ka na, beyond 10 years old ka na, mas malaki ka na, mas matanda ka na, kailangan mong magbalik doon sa consciousness ng bata, ng 5 years old, ng 7 years old, ng 10 years old, na kung ano ang sabihin, madaling maniwala. Dahil ang sasabihin sa'yo, si Kristo ang tagapagligtas. Naniwala ka ba dyan? Sabi mo, opo. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Naniwala ka ba? Opo. Ganun lang ang bata, di ba? Pagka hindi bata, kagaya nung sa last anniversary natin, ay meron akong kinausap. Sabi ko, meron 2 uri ng pagkakaintindi paano maligtas. Yung isa, libre, bibigay sa'yo libre, tatanggapin mo. Yung isa naman, pagtatrabahuhan mo. So, sabi ko, ang turo ng Catholic Church, pagtrabahuhan mo para maligtas ka. Pero ang turo ng Bible, tanggapin mo yung ginawa na ni Kristo na libreng ibibigay na sa'yo. Okay? So, anong gusto mo? Yung libre or yung may bayad? Ay, libre po. Yan, amen, sabi ko. Ngayon na sinabi mong libre, ang gusto mo, ibig sabihin, tinatanggihan mo na yung turo ng church mo. Iniiwan mo na yon. Ayaw mo na doon. Dahil ang pinili mo, yung turo ng Bible, na libre ang kaligtasan.
Sabi niya, ganun ba yun? Gusto ko yung may bayad. Sipin mo yun, ano? Dahil sa devotion niya sa kanyang reliyon, mas gusto niya yung may bayad, may trabaho, para maligtas. Kesa ron sa libre, naturo ng Bible. That is fanaticism. Ang linaw-linaw na sa iyo, libre na nga eh. Binasa na nga yung verse eh, libre. For by grace are you saved through faith, not of works. Oh, linaw. Ay, hindi, gusto ko po yung may bayad. Gusto ko po yung may works. Okay, yan ang gusto mo, hindi kita pipwersahin. Pagpe-pray na lang kita na someday maintindihan mo na ang tamang daan, pamamaraan ng Diyos sa buhay mo ay by grace. So may mga ganyan. Pero sa ngayon, for our purpose, how do you become a part of Christ? You must be converted and become as little children. That is another way of understanding. Kasi masyado ng aral yung kausap ko eh. Magnobyo sila eh. Masyado na silang maraming alam eh. Masyado na silang maraming loyalty. Masyado na silang well aware of the implications of life. Kaya, mahirap na sila ma-convert. Kahit isinasaksak mo na yung free. Ay, gusto ko, works. So, they did not become as little children. They are adults in their consciousness. Masyado ng mataas ang level ng kanilang pagkakaintindi sa sarili nila na kung ano ang tama at mali. Kaya, sabi rito, ang warning sa kanila, maliban ikaw ay maging parang bata, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Oh. So hanggat ganon ang kanilang pagkakaintindi sa religion, sa kaharian ng Diyos ni Kristo, hindi maliligtas yun. What about you? What about you today? Ikaw ba'y ligtas na? Alam mo na ba na pasok ka na sa kaharian ng langit? Ikaw ba ay na-convert na and become as little children? Ang sabi ng Panginoon, furthermore, sa verse 4, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Para ikaw ay makaroon ng experience of the kingdom of God, you humble yourself as this little child. Tayo po'y tumayo.